Hello po sa lahat at mapagpalang oras sa inyo, sa ating lahat at nagagalak po ako na nandito na naman tayo, nagkasama tayo dito sa ating munting tahanan sa YouTube at sa Facebook, ang ating PESMA Plus. At ngayong araw, Miyerkules po, ikapito ng Pebrero, in the year of our Lord 2024. Nandito na naman tayo sa araw na ito. Sa pagkakataon na ito, pupunta po tayo muli sa Haifa. Babalik po tayo para po sa update ng mga kasamahan natin at ang mga OFW sa Israel po. We try to do this at least monthly na para malaman din natin kung ano nangyayari doon sa kanila. So ngayon pupunta tayo, babalik tayo muli doon sa Haifa kung saan si PESMA Jovan last time ay nagbigay ng kanyang update. Diyan mismo na area pero medyo iba ngayon ang magbibigay sa atin ng update. Si Sis Rona ngayon, si PESMA Rona. Now, Haifa ay ang third largest city ng Holy Land. Northern part po ito ng Israel. At kukuha tayo ng update nga doon. Ilang buwan pa lang pagkatapos nangyari ang pagpasok ng Hamas. Mga more than 3 months na. At ang pagsimula ng digmaan at ang pagsali rin ng iba't ibang mga kalaban ng Israel, both sa northern border at sa southern side po nila. So we are very aware of that kung anong nangyayari ngayon. Habang dumadaan sa pagsusubok ng terorismo at digmaan ang banal na lupa ng Israel, ang kaligtasan ng ating mga kasamahan, ang ating mga kapesma at ang ating mga OFW ay at ng kabuuan ng Holy Land ay nasa panganib. At sa mga nag-aalala rin at nambabalisa sa kanilang mga mahal sa buhay diyan sa Pilipinas. So kailangan po natin ang update na ito. Naaalala ba ninyo nung during the first few days na nagsimula ang gulo, nakakuha si PESMA Jovan ng short video update sa immediate response and mobilization ng Israel ng IDF or Israel Defense Force para proteksyonan at pagtibayin ng husto ang kanilang northern border na nakaharap sa Lebanon kung saan nandun din ang banta ay nanggagaling. At ngayon, immediate concern pa rin na baka mag-expand ang gulo dito. Di ba parang stalemate dun sa north, pero ngayon medyo may mga lumalabas na balita na nag-prepare po yung Israel na sa banta na baka mag-expand po ang gulo doon sa north. So sana wag naman po. Na wag natin kalimutan na ang Haifa ay mga 45 kilometers ang layo mula sa border ng Lebanon sa mga lugar kung saan na nanggagaling ang mga rockets na ipinapalipad ng Hezbollah para bombahin ng northern Israel. Yung mga civilian pa yan. Kahit noon may kasunduan pa sa temporaryong tigil putukan, wala namang tigil ang Hezbollah sa pagtira ng iba't ibang rockets para sa mga nakatira doon sa northern Israel, civilian man po at militar. At para sa bagong update sa mga araw na ito, sa unang mga linggo ng Pebrero, nasa kabilang linya po natin si PESMA Ronalyn Gonzalo. At kakamustahin po natin siya sa kanilang mga kalagayan doon. Andito po si Sis Rona. Good morning, Sis Rona. Kausap natin ngayon si Sis Rona. Siya ay nasa Israel. Kasama din natin dito sa PESMA. At gusto natin malaman kung kamusta na yung buhay nila doon sa mga nasa labas, lalong-lalo na yung mga nasa Israel. Sis Rona, good morning po. Kamusta ka na dyan? Hello po, Bro Rex. Good evening, Bro Rex. Good evening po dito sa Israel po. Okay. Kamusta na ho kayo? Anong balita dyan? Okay lang po, Bro Rex, dito sa sa amin. Nasa Haifa po ako, place na sa north. Sa north side yun. So medyo malapit pa kayo sa border sa north? Hindi naman. Hindi naman po, malayo po. Sa dulo po kami ng papuntang south po. Mm-hmm. Pero nung nagsimula yung pero nung
sis, nung nagsimula yung gulo, may mga siren din kayo dyan, di ba? May mga siren din. Bihira lang po bro. Yung una nag-terrain, parang ano lang po yun. Trial daw po yun. Mhm. So, ibig sabihin, kung titingnan So, natin, simulan nung trial. ng October hanggang January, itong January yung second terrain na may nagpasabog po dyan sa malapit po sa akin. Yun lang po, 2 times lang Pero wala. nag-siren dito bro. Wala na po. Sa awa ng Diyos, wala namang nangyari sa inyo po. Wala po bro, salamat sa Panginoon. So sis, i-greet mo muna yung mga natin, yung mga tagapakinig natin at yung pamilya mo. Sabihin mo naman na okay ka. Alam ko tumatawag ka frequently sa kanila. Pero paki-greet na lang ng mga natin, tagapakinig natin. Go ahead po. Salamat bro Rex, magandang oras po sa ating lahat. Ako po ay nandito sa Israel, mga kapisma, at sa lahat po na nakikinig sa ating programang Pismas Class. Sa place ko po, okay lang po ako dito sa guide ng ating Panginoon po. Okay. So sis, kamusta yung mga activity nyo, yung mga like araw-araw na pamumuhay nyo? Nakakalabas din kayo? Yung last time nakita ko medyo nagkasama kayo ni Pesma Juban. Nagkaroon kayo ng konting salo-salo, di ba? Ay, opo bro, yung sa New Year po, before New Year. Oo. Oras lang So po parang ako, normal na rin, ano? Normal na rin na pwede na rin kayo makapag-gather na maramihan, ano? Opo, dito sa place ko po sa Haifa. Okay po kasi dito malayo po sa sa mga gera. Saka hindi masyadong yung yung missiles, Yung mga rocket, oo. Pero kung yung mga halimbawa pupunta ka ng mga palengke, pwede rin yun, di ba? Pwede na ngayon, di ba? Makakalabas. Opo, kakalabas po. Oo. Ako nakakalabas lang sa sa rest hours po. 2 hours lang 'yun. Kasi may mga rest hours din po. Pero 'di ba sis noong una pinagbawal 'yan nung una-una pa na nung nagsimula yung gulo, 'di ba? Pinagbabawal na mag-congregate, 'di ba? Magsama-sama ng maramihan, 'di ba? Opo. Lalo na po sa Pero ngayon okay na. Sakayan. Opo, open na open po dito sa akin po, sa place ko po. Kumusta naman kumusta? Makakasipagsimba ka na rin, ganon. Yun po ang problema ko bro, dahil sa time ko po hindi po yung time ko, dahil yung alaga ko yung oras ng misa doon din ang ipapahiga ko na, kasi si Lola yun marami nang gagawin, kaya doon ako na sa oras nagsisimba na lang ako online. Okay. Walang pwedeng sa iyo, halimbawa salili sa iyo. So online ka na lang. So opo, sa online po. Okay. Hindi po gaya noon na nakakalabas po ako na every Saturday noon dahil yung oras, saka malakas pa si Lola noon. Ngayon hindi na po kasi pwedeng iwan si Lola. Nung Sabado ka lumalabas, nagsisimba ka ba ng Sabado? Hindi naman. Opo, no, Sabado po, ng gabi po yun. Kasi si Lola noon, 10:30 natutulog noon. Kasi ang oras po ng simba po dito, 7:00 po. Si Lola, mag-nebulizer yan ng 6:30, tapos 6:45, bibigyan na naman yung medicine niya. Tapos 7:00, hihiga na, kaya hindi ko po siya maiwan. Parang hindi talaga pwede, Opo. Ganun so din po sa general Sunday. Sige, go ahead. Ganun din po sa Sunday bro, yung oras ng simba na 9:00, si Lola
hihiga na naman ng mga 9 past 9, ganon, 9:30. Wala po kasing maano na magbabantay kasi ayaw naman mga anak na iwan si lola na ganyan. Hindi gaya dati, Okay. na malakas pa. Right. So, in general, sabihin mo kung mali ako ha. In general, bali, wala na yung order na hindi na pinagbabawal yung makipagsama-sama, di ba? Parang regular na rin yung buhay, although na paminsan-minsan nagkakaroon pa rin kayo ng sirena. Kung may kung may danger, di ba? Kung may racket na parating. At yung buhay ay makakalabas ka na rin, makakapagpamalengke. So parang regular na talaga ang buhay, except lang na dahil nga sa trabaho, hindi ka makakapagsimba. Tama ba yun, Ses? Opo. Regular Okay. na po kasi pati mga bata po dito pumapasok na rin sa school. Oh, okay. So, kung ikaw'y lumalabas, may mga checkpoint ba? May mga ganun na parang mahigpit ba yung mga security? Anong nangyayari? Wala po dito sa akin, bro Kasi malayo Oh, talaga sa place ko po yung yung mga nangyayari sa gera. mhm. So talagang parang regular na talaga ang buhay, except lang na yun lang paminsan-minsan kung may emergency talagang nagkakaroon pa kayo ng sirena, ano. Opo. Pero, di ba sis, wag mo natin kalimutan na nandyan pa rin yung danger, di ba? Yung Opo. delikado. Nandiyan talaga. Meron pa rin yung takot namin dito, bro. Kasi hindi pa namin alam kung nandyan pa yung lalo na yung mga nakapasok po, kung nandyan pa sila. Mhm. At di ba recently may alam ko may isang sundalo na Pilipino, di ba, na namatay, yung isang IDF, yung taga Pagdasal natin. Israeli Defense Force, di ba? Oo. Opo. At alam ko kilala ni Bro Juban, actually si Pesma Juban nga ay nag-offer na-offer ng prayer natin sa kanya. Di ba sino ba yun, Sis? Kilala mo ba yun? Hindi ko po siya kilala, bro. Pero ang pangalan lang Oo, pero yung pangalan niya is Cedric po. Cedric. Ano yung last name niya? Garin? Ano ba Garin yun? ba yun? Garin ba yun? Oo, Garin? Garin, oh, parang Garin ano. Opo. Oo. So 20 by years old by po. yo, so 23 pa lang ano. Opo. 21 Oo. yung soldier natin dito na pumanap. Kawawa po Oo. sila. So, oo nga. Oo. So, patuloy pa rin natin na ipagdasal po kayo dyan, at sana na may okay lang kayo, at siyempre ang kapayapaan ng Israel. So, tapusin na lang natin, Sis, yung interview. Alam ko busy ka dyan, at thank you po sa pagbigay mo sa amin ng oras, sa atin dito sa PESMA ng oras. At kung may gusto kang sabihin sa mga nakikinig, sabihin mo na lang na wag naman sila mag-alala dahil o kung ano man yung gusto mong sabihin sa kanila. Go ahead, sis. Okay po, bro. Salamat. Ang aking paano lang po pagdasal po yung kami dito sa Israel po, na sanay po ay matigil na po ang gera na nagaganap po, at sana ay matapos na po, at pagdasal na wala nang ibang po mangyayari na hindi maganda sa amin po. Lalo na po mga OFW po kaming OFW na nandito, at sa lahat po ng mga pamilya po dito ng pamilya sa ibang bansa, na huwag po kayong mag-alala. Ipagdasal na lang po ninyo kami dito. Thank you so much, sis. Dapat tayo pababayan ng Panginoon. Yun lang po ang effort natin. Magdasal. Totoo po yan. Thank you so much, sis. At
At siguro hanggang dito na lang yung ating interview at maraming salamat sa iyo at patuloy pa rin tayong magkikita sa ating mga rosary at mga prayers natin. At sa mga lahat po ng nakikinig, huwag kong kalimutan na ipagdasal po natin ang ating mga kasamahan na nandiyan sa Israel. Thank you so much, sis, at God bless po. Salamat din, bro, sa time. God bless po. God bless us all. Well, thank you so much, Pasma Rona, Sis Rona, sa iyong update sa atin dito sa Pasma Plus. At nagagalak po kami na ikay nasa mabuting kalagayan kahit mayroon pang banta ng kaguluhan at pagbobomba dyan. At kahit papaano, good news talaga na nakikita natin na no-normalize, naririnig natin na no-normalize pa rin ang buhay dyan sa Haifa, northern part ng Israel. Please, stay safe and sound. Napakalungkot po dahil natapos na ang kasunduan ng temporaryong tigil putukan kahit sa mga last minute na frantic efforts na ma-extend ito at sana nga po magkaroon pa ng pangalawa. Balik na at patuloy na naman ang digmaan at ang posibilidad na anytime tatamaan ang mga lugar ng bomba na nanggagaling sa mga kalaban ng Israel. Ang Holy Land po ay ang ating pinakamalapit na actual physical na koneksyon sa ating Panginoon, of course, except ang Eucharist. Dito siya, ang ating Panginoong Hesus, isinilang, lumaki, namuhay, nagturo, binintangan, hinuli, pinarusahan, kinasuhan, hinatulan, at pinatay. At sa ikatatlong araw ay nabuhay muli. Kung saan ang eksaktong nangyari, ang mga ito ay halos may mga nakatayong mga simbahan ng Katoliko o Orthodox. Napaka-importante po at napakabanal para sa ating mga Katoliko at sa sangkatauhan ng lugar na ito. Huwag pong mabalisa at sama-sama tayo dito sa PESMA na magdarasal para sa kapayapaan ng buong mundo, lalong-lalo na para sa lahat ng mga troubled places. At syempre, para sa safety rin ng ating mga mahal sa buhay, ating pong gamitin ang prayer for peace through the Immaculate Heart of our Blessed Virgin Mary. Sabayan niyo po ang ating mga kasamahan dito, ang ating mga kapesma. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Immaculate Heart of Mary, help us to conquer the menace of evil, which so easily takes root in the hearts of the people of today, and whose immeasurable effects already weigh down upon our modern world and seem to block the path towards the future. From the famine and war, deliver us. From nuclear war, from incalculable self-destruction, from every kind of war, deliver us. From sins against human life from its very beginning, deliver us. From hatred and from the demeaning of the dignity of children of God, deliver us. From every kind of injustice in the life of society, both national and international, deliver us. From readiness to trample on the commandments of God, deliver us. From attempts to stifle in human hearts the very truth of God, deliver us. From the loss of awareness of good and evil, deliver us. From sin against the Holy Spirit, deliver us. Accept, O Mother of Christ, this cry laden with sufferings of all individual human beings, laden with the sufferings of the whole societies. Help us with the power of the Holy Spirit conquer all sin, individual sin and the sin of the world, sin in all its manifestations. Let there be revealed once more in the history of the world the infinite saving power of the redemption, the power of merciful love. May it put a stop to evil. May it transform
consciences. May your Immaculate Heart reveal for all the light of hope in Israel, in Gaza, in Ukraine, in Russia, in Armenia, and in all troubled places. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ang prayer po na yan ay kinuha natin po sa Prayer for Peace in the World na isinulat ni Saint Pope John Paul II. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagkikinig, pagsusubaybay at pagsusuporta sa ating munting tahanan na ito, ang PESMA Plus. Huwag huwag kalimutan mag-like, share at subscribe para naman makatulong maikalat ang ating mga pinag-uusapan tungkol sa ating pananampalatayang Romano-Katoliko. Ito po si Rex from Chicago. Ipagpatuloy po natin ang ating pag-update ng kalagayan doon sa banal na lupa at patuloy lang pong panalangin for safety ng ating mga kasamahang PESMA. Si PESMA Romel at ang kanyang mahal sa buhay, ang better half na si PESMA Gemma, si PESMA Juban at si PESMA Rona at si Sister Mylene po. At ang kanilang mga communities kung saan ay tumutulong din sa atin sa ating mga programa. At siyempre, ang ating mga OFW at ang kapayapaan sa buong mundo. Hanggang sa muli po, through the intercession of the Immaculate Heart of our Blessed Mother, may God bless and keep us through Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen.